A few moments later. Oh my God! Wow! So yan, ipi-flip po natin yan at yung kabila naman ang lalagyan natin. At magpapaipili itong hasa-hasa at munggo. Terno. So ayan, medyo mainit na yung ating kawali. Lalagyan na natin yan ng mantika. Medyo dadagdagan ko na po sapagkat marami-rami tayong lulutuin or piprituhin. Uunahin ko na po yung pan-toppings ko sa aking munggo. Papalutungin ko muna, then saka ko ilalagay ang ating sinirito, ipipritong isda. Ito naman ilalagay natin. Mamayang hapunan ay ibubulan lang naman natin yan sa lalagyan natin ng sahog na piniritong bangus. So, bet nyo ba yun, guys? Ako bet ko yun eh. Paminsan-minsan kailangan naman may bulan lang tayo. Lalagyan natin yan ng kamote. Yan. Flip na po natin. Yan. Ay, maganda luto. Sarap. Ay, umuulan siya. Umuulan na po mga kamansis, ka-farmers. So, yan. Wala pa po akong paper towel eh, kaya tinitik-tik ko na lang na rin yan. Naubos yung aking paper towel. Okay. So yun, ang aking piniritong hasa-hasa and more. Ayan guys, ang naluto ni Kamam si Edith na pananghalian. Ang ginisang munggo at pritong hasa-hasa. So tara, kain na po tayo. Sabi ko nga, this day ay inday si Kamam si Edith. So mamayang gabi, magluluto naman ako ng upo na bulan lang. Sasahugan ko ng pritong bangus. Hindi po ako makapagluto ng medyo mahirap-hirap na putahe sapagkat sabi ko nga si Mariel ay may nararamdaman. Kumbaga, hindi maganda ang pakiramdam niya sa kanyang katawan at mukhang mainit naman talaga. So yun mga guys. Ito po yung sample nung aking toppings. Papapakili ko ang si Edith. Sarap. Sarap talaga. Mainit. Sarap. Kakagutom talaga. Sasaw-saw ko po niyan sa kamatis at bagoong na halubaybay. At yan naman, sarap. Second batch. Finally, last batch. Off muna natin ang stove. Ayan ang gas. Sabi ko nga ay sharing love. Ayan, sa aking mga anak o anak niya sa kabila. At si Rowena naman ay magkamukha kami ng ulam. Parehong munggo. At ang katotohanan mga kamamsis, nung lumipat ako sa kabila para magbigay ako ng ulam, nagluto pa rin ako doon. Sumideline pa si Kamam si Edith. Ay, nako. Kakatawa naman may upo. So, pahinga muna si Kamam si Edith at kakain muna ako ng munggo at ng aking pritong isda. So, ay, nako upo. Ito po yung sample nung aking toppings. Papapakili ko Kamam si Edith. Sarap. Sarap talaga. Mainit. Sarap. Kakagutom talaga.
Sasawsaw ko po yan sa kamatis at bagoong na alubaybay. At yan naman, sarap. A few moments later. Yan mga guys, proceed naman tayo para sa ating dinner. So yun ang aking lulutuin. Sinabi ko nga ay upo na may sahog na bangus na pinirito. So yan ang mga ingredients. Konti lamang ang ingredients. Napakasimple lang po mga kamamsis, ka-farmers. So let's get started. At gugutom na. So habang nagbabalat, magprito na tayo ng ating panahog. Yan, papainitin natin ang ating kawali. Ayan, mainit na ang ating kawali. Lalagyan na namin ng mantika. Medyo maliliit po ng bahagya yan kasi pansahog lamang. Bali, ang kilo niyan ay 200 pesos. So, yun, start. Ayan, buntot muna. At ayan naman ang ulo. Maya-maya pa, tatakbo na ako. Iilansik na yan, mga guys. Pagka bangos, sure ball, mailansik. Ayan. Yung bangos po, ang presyo, second din sa size. Minsan, pagka mas malaki dyan, 240 ang kilo. Dito sa amin. Dagdagan ko pa ito ng isang piraso. Yan. Pero marami po dyan sa gawin ng Leonor Rivera. Matutuwa kayo. 110 to 130 lang ang kilo ng bangos. Kaya lalaki. Pero yung po yung naglalasang bulik. O, tip po sa inyo yan, ha. Last batch. Malapit na tayong makaluto. So, okay. Luto na siya. Napakamura po ng ating upo. So, yan o, tingnan nyo. Sana naman, pagdating doon sa loob, yung pinakabuto niya ay mura din. Let's see. So, yan. Natuhugasan po muna natin. Wala pa. Wala pang buto. Surprise! Wala pa rin buto. Ayan. Mura lang, mga kamamsis. Farmers. So, yan. Ganito ang hiwa pagka magbubulan lang po kayo. Medyo malalaki ang cut. Yan. Ganyan ang cut. Tatansyahin na lang din po natin para ano, maliit na yung bilog katulad nito, pwede siguro ganito lang siya, oh. And then hahatiin natin sa gitna para yan. Ito malaki, same lang. Mali na yun. Okay. Ito pipit-pitin natin mamaya. Lagyan natin ng, hindi tayo sponsored niyan, boneless bagoong. So yan, well prepared ng ating mga ingredients. So yan ang ating upo, main ingredients, at ito ang ating pansahog, ang ating piniritong bangus, at ito naman ang sibuyas, quarter cut, yan, at ang ating bawang, kamatis. At meron tayong luya, pinitpit lang po ang luya, at meron tayong kamote. At 3 mugs ng tubig. Siyempre, hindi mawawala ang bagoong na boneless bagoong. Yan, o bagong isda. So, let's start cooking. Open the stove. At lalagyan natin ng 3 mugs of water. First. Second. And then, third. Okay, at ilalagay na natin ang ating mga ingredients. Sibuyas, kamatis. At lalagyan natin yan ng, nalaglagang kamatis. Lalagyan natin yan ng bagoong. So, ito po, kinalo ko na po yan and lalagyan na natin ng
Tatansyahin na lang po natin at mamaya pwede naman tayo magdagdag. Konti lamang po muna at baka umalat. So yan po. Ganyan. At lalagay na natin ang ating pinitpit na luya. Hayaan natin kumulo at saka tayo magdadagdag ng ating matitigas na ingredients. Yan po natin ng takip yan para madaling maluto ang mga ingredients. So yun, kumukulo na mga kamamsis. At ilalagay naman natin ang ating matigas na ingredients, which is itong ating kamote. Medyo marami, mahilig po sa kamote si Alfred. Ay, si Alfred talaga ang ikinatwiran eh. At ating haluin. Yan. Actually, lahat po kami mahilig sa kamote. Yan. At pampatamis din po yan. Ayan, kumukulo na. At this point, ay pwede nating tingnan kung malambot na ang ating kamote. So, kuha tayo ng tinidor at ating susunod. Ayan, malambot na po. Nabiyak na nga eh. So, okay na. At ilalagay naman natin ang ating upo. Yan. Bumelo pa si Kamamsi. Ayan, ilalagay natin ang upo. At ating hahaluin. Para mag-well combine ang ating mga ingredients. Medyo nilakasan ko yung apoy para mabigla ang luto ng upo. Para maganda ang pagkaluto. Then ilalagay na natin yan yung ating sahog sa ibabaw. And now ilagay na natin ang ating sahog sa ibabaw. Pampalasa. So ilalagay na natin ang ating mga sahog. Ay! Napunta pa dun sa kabila ng ano? Kabilang kawali. Si Kamansi editor ito. Okay, at ating tatakpan. So yan. Bango. Probinsyang-probinsya ang amoy. So, bago natin ilagay ang ating dahon ng malunggay, akin munang titikman. Yan, tikman ni Kamamsi Edric kung ano pa ang kulang. Kung kulang sa alat, lalagyan natin ng konting bagong. At kung, yan, mainit pa rin. Dating gabi, mainit. At ihitpan. Ay. Sarap. Probinsyang-probinsya ang lasa. Yung niluluto sa probinsya. Pagka yung nag-uulan, eto na po yun mga kamamsis, ka-farmers. So gawin nyo na po ito. At hindi naman kamahalan ng presyo, budget-wise. Eka nga ay budget meal. Yan. Lagay na natin ang ating dahon ng malunggay. Yan. Pag po na luto na ang dahon ng malunggay, pwede na natin yang hanguin. O patayin na ng ating kalan. So ating takpan upang makadali ng luto ng dahon. 1 minute or a few seconds, pwede na po yan. Wow! Eka nga look at that. Napakasarap po. Itsura pa lang, gugutumin na kayo. So, patayin na po natin ang ating kalan at ilalagay na natin sa mangkok yan. Ibibigay na natin yan sa aking mga anak. Yan, magsi-sharing love na po tayo. So yan, lalagyan naman natin yan ng sauce. Pinatay ko na kasi ma-overcook ang ating veggies. Ayaw nating mangyari yon. So lalagyan natin. Dadalian na po natin at nagugutom na yung aking hubby. At sabi niya, nasaan na? Kasi sabi ko ito yung ulam. Gustong gusto niya to. Mga kamamsis, ka-farmers. Kasi napakasarap naman talaga. Pag kayo laking probinsya, hahanap-hanapin nyo rin po ito paminsan-minsan. O sinong relate dyan. So yun. O ating needs, Lizelle, Fe, ito na ang paborito natin. Paminsan-minsan dapat may ganito, di ba? So yan, mga kamamsis, ka-farmers at mga kanobo esehano o sino po ang relate dito sa aking niluto nito. Yan. So yummy, so sarap.
So simple. Simple recipe, eka nga. So ayan guys, at nakaluto na naman si Ma'am si Edith o nakapag-share na naman sa inyo ng isang putahe. Sana naman po ay nagustuhan nyo. At please hit like and share and comment down below. Please click the notification bell para naman updated kayo sa lahat ng mga upcoming videos ko. At ang palaging sinasabi ni Ma'am si Edith ay be courageous, be happy, and be natural. God bless everyone! So yan mga kamamsis, ka-farmers, ito na po yung end ng aking pagluluto para sa aking Inday for today. Eka nga, Inday si Ma'am si Edith for today. Mula sa breakfast, lunch, and then dinner. Yan ang aming ulam. Ayan, special shout out para sa aking mga kapatid, ang Sister Akas, ang dapat apat. Siyempre, ang aking ate Nits, at saka si Fe, at ang aking bunsong kapatid na si Lizelle. So yan, dapat apat.